Worship God. Worship is given unto you, Lord. You deserve everything, God. You deserve everything that we have. Because you are good. And you deserve to be lifted higher. You are lifted higher, Lord. Hosanna in the highest. Thank you, Lord, for making us realize who you are again. The God that loved us no matter what. The God that accepted us despite our iniquities. And the God that is worthy to be lifted up. Worthy to be worshipped. Worthy to be praised. We appreciate you, Lord. We appreciate everything that you've done in our lives. You deserve to be lifted higher. We lift you higher, Jesus. We thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. You're worthy to be heard, to be understood, to be followed. For you are the God of heavens and the earth. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras nito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan lang. At sige ba, pwede tayo umikot. Batiin natin yung isa't isa. Hello, brother. Hello, sister. And let's sing the song. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa worship team. And thank you Lord sa buhay nila. Sa kalanasan niya ng takot sa mga kasasakyan. Tunay nga po na napakasarap ang palamahal sa ating Panginoon. At talagang napakasarap ang puri sa ating Panginoon. Amen po ba? Yung bawat pagkakataon na pinagsalita ni Lord, huwag natin i-miss sa mga nasa online.
si Tatay Gems para Praise the Lord. Maganda na umaga po sa atin. Okay na po ba yung live stream natin? Apa. Okay. Ayun, maganda yung baba. Yun. Thank you very much. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw po na ito ay buksan natin ang ating mga Bible. Isaiah chapter 60 verse 22. 60. Isaiah chapter 60 verse 22. And today we'll be studying about understanding God's timing. So, karami sa atin ay wala pong dalang printed Bible. So, buksan natin ang ating mga banal na cellphone. Sige po. Isaiah chapter 60 verse 22. Pwede ba nasa New Living Translation? Sige, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. The smallest family will multiply into a large town. The tiniest group will become a mighty nation. I, the Lord, will bring it all to pass at the right time. NLT ba yan? New Living Translation? Sige. So, ang nakalagay po dyan, I, the Lord, will bring it all to pass at the right time. Sa ibang translation ay, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Tayo po lahat tayo mapapanalangin. Hallelujah, praise you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa araw nito for bringing us together, O Lord, again in this place, to study, to meditate upon your word, to praise you, and to worship you. Today, Lord God, we ask the Holy Spirit to teach us, to enlighten us. We thank you, Lord, because your word declares that the entrance of your word gives light. It gives understanding. Holy Spirit, you are the only one who can open our spiritual understanding that we might fully understand your word. Holy Spirit, today I just yield myself completely to you. For it's not by might nor by power, it is by your Spirit alone. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, ngayong araw po nito, ang ating pag-aaralan ay understanding God's timing. Unawaan po natin ang timing ng ating Panginoon. Kanina habang nagbabiyahe po kami, medyo napag-usapan po namin yung term na pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Wow! Yung mayang people talaga. Ang mga nanay, wala talagang pakialam. Pero yung mayang people, sumisigaw agad. So, ang nakalagay po dyan, na I, the Lord, at the right time, kung ito po ay panahon na ng Diyos, ang sabi ng Diyos, I will make it to happen. Pangyayarihin ng Diyos kapag ito po ay oras na or timing na ng ating Panginoon. Now, today, pag-aralan po natin, ano yung ibig sabihin ng timing of the Lord? Ano ba yung timing? Maintindihan po ba natin ang timing of the Lord? And can we really understand and perceive from the Bible kung ano talaga ang timing of the Lord? Now, today, basahin po natin ang Acts chapter 1 verse 7 at pag-aralan po natin yung pong different timings of the Lord. Yung tinatawag na Kairos at saka yung Chronos. And in between, ano po ang ating gagawin? Acts chapter 1 verse 7. So, sabi po dito, Acts 1:7, the Father sets those dates. Nakuwi ba sa New King James? Sabi po diyan, He said to them, it is not for you to know times and seasons. So, ang nakalagay po diyan, times and seasons, which the Father has put in His own authority. So, magpo-focus lang tayo sa term na times and season. Ang word po diyan na times ay, ang tawag po diyan ay chronos, chronology, at ang word po diyan na season ay kairos. Nakapili ba sa, ilagay mo nga muna sa times and season. Sa Greek, di mo may Greek New Testament. Pakilagay mo sa Greek mo. GNT, Greek New Testament. Yan. Verse 7. So, may bibili mo para kaya. Sige, may itaas mo na. Sige, may, yan. Sige pa.
Pwede pa highlight yung 5550. Yan. Ang basa po niyan ay Chronos. Greek po yan. Yan po ay Chronos. Now, yung pong baba, yung kasunod, hindi. Yung kasunod, yan. Ang basa naman po niyan ay Kairos. So, Kairos and Chronos. So, what is the difference? Diyan muna tayo sa Kairos. Diyan muna Kairos. Ay, Chronos yun na. Yung baba. Kairos yan. Ang ibig po sabihin ng Kairos ay definite period of time. Pares letter din start yan. Definite period of time. Well, ang word na Chronos, yung sa taas, iyan naman po ay duration. Yung haba ng panahon. Parang ganito po, ngayon ay August na. So, from August 1 up to August 31, may 31 ng August. So, from August 1 to August 31, ang tawag po niyan ay Chronos, from the word chronology. So, 1, 2, 3, Chronos ang tawag chronology. Now, may tanong po ako mga kapatid. Kasi sa chronology, mayroong past, present, and future. Di ba August 10 na ngayon? So, nagpas na tayo ng August 1 and 2. Kahapon po ay August 2, yun po ay past. August 3 ay present, August 4 ay future. Na may tanong po ako sa inyo mga kapatid. Pwede po ba natin baliktarin na unahin natin ang August 4, ang future, at ilipat natin siya sa August 2 sa past? Can we do that? Ang sagot ay, as human being, we cannot change the chronos. Wala tayong magagawa. Day 1, 2, 3, 4, and 5. Hindi natin pwedeng i-reverse na change na ang August 4 ay maging August 1. Ang August 1 maging August 25. We cannot do that because in the chronos, there are three elements of time. The past, the present, and the future. So, ang tawag po niyan ay chronos. Now, yung kairos, iyan yung definite. Halimbawa, kunyari August 25. Kunyari lang, August 25 ay kasal ni Brother Chris. Oh. So, August 25. Ngayon po ay August 3 pa lang. From August 1 to 3 up to 31, chronos yun. Kaya pag sinabi na, August 25, kasal ni Brother Chris. So, baka man, 3 pa lang ngayon, malayo pa 25, pero yung 25, yun po yung specific, definite time. Ang tawag po doon ay Kairos. Nagkaintindihan po ba tayo? Sabi po sa Isaiah, sa binasa nating talata, if it is right time, sa Greek nung translate ang Hebrew into Greek, ang nakalagay po doon ay Kairos. Sabi doon, if it is right time, I, the Lord, will make it happen. So meaning, kung ito ay Kairos moment ng Diyos, if it is the due date, the specific time of the Lord, no matter what, it will happen. Bakit tayo mag-amen? Amen po ba? So, naintindihan po natin ang Chronos and Kairos. So, sa baba, Kairos po yan. Yung sa taas ay Chronos. Pakibalik lang sa English. Tingnan po natin na kapag tayo po ay nananalangin, we need to understand the timing of God when it comes to answering our prayers. Now, paano po nag-ooperate ang Chronos and Kairos? Basahin po natin ang Genesis chapter 17 verses 4 and 5. Ganito po nag-ooperate yung tinatawag na Chronos and Kairos. Genesis chapter 17 verse 4. Basahin po natin. When this time God was talking to Abraham, God appeared to Abraham and talking to him. Sabi ng Lord, but as for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father. Now, yung pong you shall be, ano po ba ito? Past, present, or future? Now, please tell me, ano po ito? You shall be a father. Ano po ito? Ito po ay future, mangyayari pa lang, in the future. So, tinan po ninyo, after ng word na end, nakapakahilit yung word na you. Hindi yan. Yung after na end.
Now, sabi po dyan, you. Yung you po na tinutukoy po dyan ay si Abraham. So, as far as Abraham's timing was concerned, his fatherhood will happen in the future. Kaya nga, you will be. So, yung kanyang pagiging tatay, mangyayari lang po yan in the future. Kaya sabi ng Lord, you shall be. Pero tingnan po natin sa verse 5, as far as God was concerned. Basahin po natin verse 5. Sige, pakibasa po. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. Ang ibig po sabihin ng Abram, ang ibig po sabihin ng Ab ay father, ang ibig sabihin ng Ram ay exalted. So, Abram is exalted father. Sabi ng Lord, but your name shall be what? Abraham. May letter H. Hey, ang tawag sa Hebrew, it is to breathe. When God breathed into Abraham, from being an exalted father by a title, he became a literal father because God said, Abraham. God breathed into him the breath of life. Basahin po natin ang kalugtong. Pakibasa po ba yung kalugtong? Now, yung pong term na made you, yan po ba ay past, present, or future? Past. Doon sa verse 4, yung pong future, sabi niya, you. So as far as Abraham was concerned, his fatherhood will happen in the future, you shall be. But as far as the timing of God was concerned, ang sabi ng Diyos, I have made you. Sino yung I? God po yan. So ganito po yung mga kapatid. Sa akin po muna po kayo tumingin. Para kay Abraham, yung pagiging father niya will happen in the future. Kay Abraham yun. Pero para sa Diyos, Abraham was already the father of many nations. So in the mind of God, it's already done. I will repeat. In the mind of God, it was already done. Although, for Abraham, that will happen in the future. So, ganito po yung mga kapatid kapag tayo po ay nananalangin. When you pray, and you pray according to the word, to the promise of God, immediately in Kairos, your prayer is already answered. Ayaw mo amen. As far as God is concerned, when it comes to your prayer based on His promise, it's already done. Although maaaring ang manifestation of your prayers will happen in the future para sa iyo. So ganito yung mga kapatid. In Kairos, which is the timetable of God, is already done. In Chronos, which is the timetable of man, not yet. Although ang Kairos and Chronos, generally, ang Diyos naman ang nagmamayari niya. But when it comes to prayer, tandaan po natin na in prayer, Kairos is God's timing. Chronos is your timing. So, para sa Diyos, pag nag-pray ka, it's already done. Tapos na yun. Kaya kasabi ng Diyos, I have made you. Pero kung ikaw ay nasa Chronos-minded, which is the timetable of man, past, present, and future, paano siya maging father of many nations na wala pa nga siyang anak? Ang ibig sabihin ng Abraham ay exalted father. Ang ibig sabihin ng Abraham ay father of many nations. Now, para sa Diyos, Abraham was already a father of many nations. Pero para kay Abraham, hindi pa. Kaya kung ikaw ay Chronos-minded person, na nagpipray ka, you are praying, at hindi mo pa nakikita ang sagot, no ba naman yan? Di ba ako sinasagot ng Diyos sa aking prayer? You know why? Because you are Chronos-minded. You are operating in the timetable of man. But if you are operating in the timetable of God, it's already done. Nagkaintindihan po ba tayo? Basahin po natin Mark chapter 11, verse 24. Ito ang application sa prayer.
Pakibasa po. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, pakialaman sa IV. Pakibasa po. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have what? Ano nakalagay dyan? Receive it. Sumampalataya ka na, natanggap mo na. Why? Because in the sight of God, it's already done. Now, ano kalutong? And it will be. Now, ano ba yung it will be yours? Future po ba yun? Please tell me. Future po ba yun? So, iyan ang Chronos and Kairos. Para sa Lord, Abraham was already a father of many nations. Pero para kay Abraham, not yet. So, ang application sa prayer, when you pray, believe, sumampalataya ka that you have received it. Natanggap mo na. Ang sabi lang, and it will be yours, future. Saan po yun? Kasi ganito yun. Pagka tayo ay nag-pray, ang isipin po natin, in the Kairos, I already received the answer of God to my prayer. Although, hindi mo pa nakikita sa physical. So, pag minensure mo ang sagot ng Diyos sa Chronos, ay hindi pa ako tinutugon ng Diyos. Pero pag naintindihan mo ang Kairos, actually, you are already answered. Your prayer is already answered. Nagkaintindihan po ba tayo? So, may mga bagay na minsan pinag-pray natin na pag hindi natin ang timing ng Lord. Sabi di ba sa Isaiah, if it is right time, I, the Lord, will make it happen. Now, intindihan po natin na kapatid, sometimes, ang tingin po natin, delay ang Diyos kapag sumagot. Oh, let me give you an example. Naalala po ba yung istorya in Luke chapter 8 from verse 41 up to 55? Ito po yung istorya ng ni Jairus. So lumapit siya kay Jesus, sabi niya, Lord, ang aking nag-iisang anak, sabi niya, is dying. So si Jesus, gusto niyang puntahan para pagalingin ang anak ni Jairus. Kaya habang sila po ay naglalakad, sa verses 43 onwards, ang nangyari, meron pong isang babae who was bleeding for 12 years, kinakalim po ng maraming tao si Jesus, lumapit yung babae. And the moment she touched Jesus, she was healed. At dahil po naantala si Jesus, namatay po ang anak ni Jairus. So sa tingin po natin, was Jesus delayed? Kasi sa Chronos, naghihingalo yung anak. Ay dahil nabala si Jesus, namatay. So ano pa ang nangyari? So sa tingin po natin, delay ang arrival ni Jesus. Kaya nga sabi po ng servant ni Jairus, sabi niya, don't disturb the master anymore. Your daughter is dead. So delay. Nakaintindihan po ba tayo? Delay po ba? Yes, delay. In the timetable of man, which is Chronos, the arrival of Jesus was delayed. But remember, Isaiah 6:22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Bakit? Hindi pa yan ang timing ni Lord. Kasi ang timing ni Lord is not to heal the sick, but to raise the dead. So, pagdating ni Jesus, anong nangyari? Did Jesus raise Jairus' daughter from the dead? Binuhay po ba ni Jesus? The answer is yes. Now, may tanong pa ako sa inyo. Which is greater miracle? Healing the sick or raising the dead? So, mga kapatid, if you pray and seemingly your prayer, the answer of your prayer is delayed, you know kung ano nasa isip ng Diyos? God is preparing you for a greater blessing more than what you ask. So, your miracles may be delayed, but it will not be denied. Sabihin po natin lahat, God's miracle in my life may be delayed, but it will not be denied.
Kasi sabi ng Lord, at my right time, I will make it happen. Pangyayarihin ng Diyos. Another example in the Bible is in John chapter 11. Nalala ko ba din ang kwento ni Lazarus? Si Lazarus was the friend of Jesus. Napalitan ni Jesus na kanyang best friend ay may sakit. At si Jesus ay nagbalay doon sa ginawa niya. May mga busy siya. At in-inform siya na iyong best friend ay may sakit. Alam ko niyo, hindi agad dumalo si Jesus. Namatay si Lazarus at inilibing na po siya. Pagdating ni Jesus, sabi ni Jesus, I will go there to wake him up. So, iisip ng mga alagad, baka natutulog lang. Di nila lang, patay na yun. So, pagdating po ni Jesus, sabi in John chapter 11, sabi po ni Mary, ni Martha, Lord, have you come earlier? Kung dumating ka sana ng mas maaga, my brother, sabi ni Martha, did not die. So, the arrival of Jesus at the house of Lazarus, or at the place of Lazarus, was delayed. Pero ano sabi ng Bible, Isaiah 60 verse 22? If it is the right time, if it is the kairos moment of God, I will make it happen. So, pagdating ni Jesus, 4 days nang nakalibing. So, in the kairos timetable, the arrival of Jesus was delayed. Tama po ba? Tama po ba? But, was the miracle denied? Dininay po ba ng Diyos ang miracle? Hindi. So, which is greater miracle? Healing the sick or raising the dead? Alam niyo kung bakit nagpipray ka na parang hindi mo makita-kita ang sagot ng Diyos? Because God is preparing for you a greater miracle. Greater than what you expect in your mind. Nagkaintindihan mo ba tayo? Sulitin ko po, your miracles may be delayed, but it will not be denied. I will repeat, dahil maraming dapat makarinig nito. Your miracles may be delayed, but it will not be denied. Now, bakit delayed? Kasi nag-ooperate tayo sa chronos, past, present, future. That is our timetable. Pero in the mind of God, in the timetable of God, which is kairos, sinabi ng Lord, if it is kairos, I will do it. Nagkaintindihan po ba tayo? Kaya nasabi doon, when you pray, believe that you have received it. So, in the kairos, it's already done. Kaya kapag kayo po ay may kaibigan na nag-pray, at inis-start sa prayer, at sabi mo sa kanya, is it in the kairos or in the chronos? I-remind mo lang sa kanya, ay kasi naman, tagal-tagal mo na mag-pray na magka-boyfriend, naman yan, nag-asawa naman kaibigan mo, pero ako wala pa. If it is the right time of the Lord, God will make it happen. So, pagka-timing ng Lord, hindi na kayo pinagtagpo. Tinadhana pa kayo. Pero kung timing mo lang, pinagtagpo kayo. Dahil na-breakan ka, di kayo pinagtadhana. Iyon ang masakit. Bakit si Abraham? Bakit si Edward na tinitingnan mo rin? Alam niyo nakakatuwa, pag tinitingnan mo po kayo, yung mga bata-bata, yung mga young people nakangiti, pero yung mga matatanda ko ng pakialam. Kasi sila nasa eternity na. Clear po ba sa atin mga kapatid? Clear po ba sa atin mga kapatid? So kapag tayo po ay nagbe-pray, ay according to the word, now example, paano natin malalaman yung chronos and kairos? Now mga kapatid, for example, balikan ko muna yung kay Abraham. Sabi ng Lord, I have made you. Wala pa siyang anak, pero I have made you. Now ano pa yung practical application? For example, sabi sa Bible, by the stripes of Jesus, we are healed. Past tense na po yun. So, in the kairos, you are already healed. Maring in the chronos, not yet. Kasi kung isi-share ko po sa inyo ngayon ang nararamdaman ko, I am not feeling well. Sa totoo, pag tinitingnan ko po kayo, nalululap ako. Parang nag-wait ang tingin ko, I am not feeling well.
So if I operate in the chronos, I cannot preach. But because in the kairos, it's already done, I said, I am healed. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? So, maring ang tanong natin, how can we operate both in the chronos and in the kairos? Basahin po natin Hebrews chapter 6 verse 12. Okay ka lang ba, brother Edward? Okay ka lang. Alam mo kairos ng Diyos, ha? Blessed are the persecuted. Sige po. Hebrews chapter 6 verse 12. Basa mga kapatid. Sige, pakibasa po mga kapatid. We do not want you to become lazy, but to imitate also through faith and what? Faith and patience inherit what has been promised. Now, alam po ninyo, ang word po niya na promise, yung ipanggilia sa Greek, ganito po yun. Ang ibig sabihin ng ipanggilia is a self-commitment, to fulfill what He promised. Now, for example, ano yung tinatawag na self-commitment? Halimbawa, meron pa akong, itong tablet. Dahil halimbawa, wala akong pera, sabi ko, Nay, pwede mo po bang isang ko muna sa iyo itong tablet ko ng 100. Sabi nanay, ayaw mo yan. Kailangan ko ang pera. Sabi nanay, ayaw ko. Sige na, Nay. O ganito na lang, Nay. Isala ko sa iyo ng 100. After 1 week, at hindi ko matubos sa iyo na. Sinala ko ng 100. After 1 week, hindi ko natubos. Narimata ni nanay. Ang tanong ko, pwede ko magsisihin si nanay? Ang sagot ay hindi. Bakit? Ako ang nagsabi sa kanya na pag hindi mo natubos in 1 week, rimata mo na. Hindi po si nanay ang nagsabi sa akin na, o sige, tayo, or pastor, pag hindi mo natubos in 1 week, dapat, akin ito. Pag si nanay ang nagbigay ng kondisyon at hindi ko natubos, pwede ko siyang sisihin. Sabi ko, kasi naman natin, totoo talaga, dala na lang sa pangailan, kahit sumakain ako, pero ayaw ko talaga. Pwede ko siyang sisihin, kasi siya nagbigay ng kondisyon. Pero kung ako nagsabi, after a week, hindi ko ito natubos sa'yo na, hindi siya pwede sisihin. Bakit? Self-committed ang tawag doon. Ako mismo ang nag-commit. Iyan po ang ibig sabihin ng ipanggilia. Yan ang ibig sabihin niya ng promise. Hindi natin pwede sa Diyos na, Lord, iligtas mo ko ha. Lord, pagalingin mo ko ha. Hindi. Siya mismo ang nagsabi, if you believe, you will be saved. Siya nagsabi, by the stripes of Jesus, we are healed. Siya nagsabi na we are blessed. Amen? Pinansa ba natin ang Diyos na i-bless tayo? Hindi. Siya nagsabi. So, ang tawag po doon ay evangelia or self-commitment. Tingnan po ninyo nakalagay, inherit. Sabihin po natin lahat, inherit. Alam niyo po ang implication ng inherit? Ibig sabihin niyan, it belongs to you. Kasi ang nagmamana ay mga tao na anak. Halimbawa, yung anak, sila yung tagapagmana. Kaya ang ibig sabihin ng heirs or inheritance ay rightful owners. Bakit? Halimbawa, ang mga magulang mo, maraming properties. Yung pong makuha mo ang property sa magulang mo, ang tawag mo ay inheritance. Inherit. So therefore, what you have inherited rightly belongs to you. Tingnan po natin, ang promise ng Diyos ay inheritance. Alam mo kung bakit? Dahil ikaw ay anak at siya ang tatay. Clear po ba sa atin mga kapatid? Clear po ba sa atin mga kapatid? So, ang sabi po dyan, paano daw natin ma-inherit ang promise ng Lord? Dalawa. Ano po nakalagay? Faith and patience. Bakit po? Ganito yung mga kapatid. Ang faith, it operates in the kairos. Ang patience, operate in the chronos. Anong ibig sabihin? Pag nag-pray ka, Lord, sinabi mo, by the stripes of Jesus, I am healed. So, in the kairos, I am already healed. Although
subalit in the chronos, marami pa akong nararamdaman sakit. Kailangan ko ang patience, pagtsatsaga, until what God has promised in the kairos will manifest in the chronos. Galing po kayo. Kung natutuwa, kung nasyak po kayo. So mga kapatid, kung ano ang pinangako ng Diyos na iyong pinanghawakan, in the kairos, it's already done. By faith. Ang kailangan lang natin ay patience until mag-manifest ang pinangako ng Diyos. Now, for example, mga kapatid, si Abraham, in Genesis chapter 12, God appeared to Abraham and said, Abraham, I have called you, I bless you, and you will be a father of many. You will be a great nation. Alam niyo kung ilang taon bago nangyari? It took 25 long years. Bilin po ninyo, 25 long years. Then in chapter 17 of Genesis, sabi po lang, and when Abraham was 99 years old, El Shaddai, the Almighty God, appeared to him and said, Abraham, I have made you the father of many nations. Pero tanong, nangyari po ba kinabukasan? Hindi. Lumipas pa ang 1 year bago nangyari. Alam niyo kung bakit? Basahin natin Genesis chapter 18, verse 10 and verse 14. Genesis chapter 18. Sige po, basa. Then the Lord said, I will surely return to you about this time. Ang word po niya na time sa Greek ay kairos. Sabi ng Lord, next year. Oh, next year mangyari. Pero sabi niya time. Time next year. Ibig sabihin, next year mayroong kairos. That was the specific date. Naintindihan po ba natin? The specific date for Abraham to have a child through Sarah. Verse 14. Ito pala kalagay. Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year. Ano yung appointed time? Kairos po yan. So meron talagang appointed time ang Lord. Kung hindi pa appointed time ng Lord, hindi mo siya pwedeng pilitin. Amen? Dahil sabi niya, Isaiah 60 verse 22, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Nagkaintindihan po ba tayo? Nagkaintindihan po ba tayo? Ang kagandahan lang, dahil kapag tayo ay nag-pray at pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos ngayon, kahit hindi mo pa nakikita in the chronos, you have already an assurance that it will happen. Because God has a perfect time. Clear po ba sa atin mga kapatid? Now, ito, siguro between the kairos, akin po muna po kayo tuloy. Kung ito po ang kairos, appointed time of the Lord, ang ito naman po ang chronos. So sa kairos, kailangan mo ang faith. Sa chronos, kailangan mo ang patience. So ang tanong, in between the kairos and the chronos, anong gagawin mo? Alam mo, nag-pray tayo, Lord, I pray according to your word. Pinahawakan mo yung pangako ng Diyos. Kaya lang, kahit pinahawakan mo, kinabukasan wala pa. Ay hindi na kailangan you wait until in the chronos will manifest. So ano po ang ating gagawin? Ano po ang ating gagawin? Tatlong bagay, although apat. Tatluhin ko na lang muna. Starts with the F. Number 1, fear not. Dalawang word lang yun. Fear not. Basahin natin Isaiah chapter 41 verses 10 to 13. Pakibasa po. So, do not fear. Not really ba sa King James? Tingnan niyo po sa King James. Fear thou not. Sa New King James din. Tingnan po ninyo. Pakibasa po. Ang sabi niya, fear not, for I am with you. Do not
Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Verse 11, behold, all those who are incensed against you, meaning rage against you, shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. Verse 12, you shall seek them and not find them. Ito po ay promise ng Lord about Israel. At totoo po ito nangyayari ngayon. Na yung mga kumakalaban sa Israel, sabi ng Lord sa kanila, fear not. Huwag kayong makakot. Kahit kinakalaban kayo. Ang sabi po diyan, you shall seek them and not find them. And those who contend with you, those who war against you shall be as nothing, as a non-existent thing. Alam po ninyo, bakit ang sabi diyan, you shall seek them and not find them? Kasi ito mga terrorists nagtatago sa mga tanin. Yan po ang pangako ng Diyos. Kaya hindi nila matatalo ang Israel. Sinabi na ng Lord, fear not, for I am with you. I will help you. Dirin po ninyo Israel, pinagtulong-tulungan ng Iran, ng lahat na ng mga terrorist group. There are 7 terrorist groups na umatake sa Israel. At the present, 7 mo yan. Hindi ko sila nagtagumpay. Bakit? In Deuteronomy, may 7 nations against Israel. Hindi sila nagtagumpay. Now, verse 13. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, pakisigaw po, fear not. Why? Because, yan mga kapatid. So, ganito po yun. So, tayo ay nag-pray, alam natin, in the Kairos, the Lord immediately answered my prayer. Pero habang hindi ko pa nakikita in the Chronos, ang message ng Lord sa akin ay, fear not. Kasi minsan, pag hindi pa natin nakikita ang sagot, tayo ay natatakot. Kasi naman, paano kung ganito, mga kapatid, sa tao, meron pong mga degrees of circumstances, pero sa Diyos pa, pare-pares lang yan. Now, tingin mo muna po kayo sa akin. Nung binuhay ng Diyos, yung anak ni Jairus, ilang taon po yung anak ni Jairus? Ay, ilang araw po nung namatay siya? Kamamatay pa lang niya. So, pagdating ni Jesus, patay ng anak ni Jairus. So, yung kamamatay pa lang, binuhay ni Jesus. Luke chapter 8. Pag pumunta ka sa Luke chapter 7, meron pong balon na anak po niya ay namatay at inilibing na. Papunta na sa libingan, nakasalubong ni Jesus. Sinawa ni Christ ng kabaho, nabuhay ang bata. So yung isa, kamamatay pa lang, binuhay ni Jesus. Yung isa, inilibing na, binuhay ni Jesus. Si Lazarus, for your information, 4 araw na nakalibing, binuhay pa rin ni Christ. Bakit? Sa tao lang kasi yun, kamamatay pa lang, inilibing na, nakalibing na, sa tao lang po yun. Pero para sa Diyos, wala namang difference. Walang difference sa Diyos kung kamamatay lang, ililibing pa lang, o nakalibing na. Kaya na kapag ikaw ay na-discover na ikaw ay may cancer, stage 1, medyo malakas pa ang faith mo. Pero pag stage 4, naku, 3 months na lang akong mabubuhay, sabi ng doktor. Alam niyo po, ang doktor lang ang nagsasabi, according to the medical studies, na may kategory ang cancer, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Pero for your information, para sa Diyos, walang kaibahan. Wala nga kaibahan yung kamamatay lang, ililibing na, at nakalibing na. Pare-paras naman sa binuhay ni Christ. Kaya mga kapatid, ano man ang circumstances mo sa buhay, kung tayo po ay may utang na maliit, utang na malaki, at napakalaki, para sa Diyos, walang difference yun. Amen? When we pray according to the promise of God, there is an assurance that God answered our prayer in the Kairos. But you have to wait patiently until it manifests in the Chronos. Pero while you're waiting, ang message ng Lord, fear not. Basahin po natin Judges chapter 6, verses 22 to 23. Judges chapter 6, 22 to 23. Verse 22 po. Basahin po natin lahat mga kapatid. Now Gideon perceived that he was the angel of the Lord. So Gideon said, Alas, O Lord God, for I have seen the angel of the Lord face to face. Verse 23.
And the Lord said to him, Peace be with you. Do not fear. Sa King James Bible, fear not. So ang message ng Lord ay, fear not. Basahin po natin mga kapatid, Luke chapter 8. Ito po yung case ng anak ko ni Jairus. Luke chapter 8. Basahin po natin sa verse 40. 41 na lang, 41. Then talong tayo sa verse 50 and onwards. Sa 41, sabi po dyan, and behold, there came a man named Jairus, and he was the ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. Verse 42, for he had only a daughter about 12 years of age, and she was dying, but as he went, the multitude strong him. Tingnan po niyo, yung bata 12 years. Ang kasunod niyan, yung babaeng dinudugo. Verse 43, a woman was also bleeding for 12 years. So yung time na ipinanganak ang anak ni Jairus, yun din ang time na nagsimula yung babae na duguin. So sa mga salita, nag-delay si Jesus. Verse 50. Sa verse 49 muna, para maintindihan natin ang context. Verse 49. While he was still speaking, si Jesus speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, your daughter is dead. Do not trouble the teacher. So narinig ni Jesus na may nag-report at ang sabi kay Jairus, huwag mo nang gabalait ang guro. Patay ng anak. Tingnan po ninyo kung ano ang sabi ni Jesus. But when Jesus heard it, he answered him saying, ano po nakalagay? Nakway ba sa King James Bible? Verse 50. But when Jesus heard it, he answered him saying, ano po? Fear not. Ano po kadugtong? Believe only. So kapag tayo po ay nananalangin at pinaghawakan natin ang pangako ng Diyos, in the Kairos, sabi ng Bible, believe that you have received it. In the Kairos, it's already yours. Kaya lang, in the Chronos, hindi mo pa nakikita, which is the timetable of man. Ang message ng Lord sa iyo ay, fear not. Kasi minsan, natataranta tayo pag hindi agad natin nakita yung manifestation of God's answer to our prayer. So, ang message ng Lord ay, fear not. Sabihin mo sa katabi mo, fear not. Sige, sabihin mo sa katabi mo, fear not. Baka naman natatakot yung katabi mo dahil sa mukha mo. So, fear not. Pangalawa mga kapatid, na dito ko sa fear not, sa akin po muna po kayo tumingin, dito ko sa fear not, alam niyo kung anong gusto ng Lord sa'yo? Keep on believing. Di ba sabi niya, only believe. So, fear not, ang message ng Lord ay, keep on believing. Patuloy kang manampalataya. Pangalawang gagawin natin, F pa rin ang start. Forget not. Psalms 103, verses 1 to 5. Sabi sa verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2, basahin po natin lahat. Bless the Lord, O my soul, and forget not. Huwag mong kalilimutan all His benefits. Now, bakit mga kapatid? Kasi hanggat hindi mo pa nakikita ang physical manifestation in the Chronos, but you already know it in the Kairos, it's already done, kinakailangan mo purihin ang Panginoon. Oh, bless the Lord, oh my soul, praise God, thank you Lord, kahit hindi mo pa nakikita. Bakit ang sabi niyan, forget not all His benefits, verse 3, He forgives all my sins. He heals all my diseases. Verse 4, He redeems my life from destruction. He crowns me with loving kindness and tender mercies. He satisfies my mouth with good things so that my youth is renewed like the eagle. So habang inaantay natin ang physical manifestation, patiently, ang gagawin natin ay forget not. Huwag mong kalilimutan ang mabubuting bagay na ginawa ng Lord sa iyo. Tanong ko, sino po sa inyo dito na naranasan nyo na kayo ay tinugunan ng Diyos ang inyong panalangin? Naka-experience po ba kayo? The Lord answered your prayer.
So, naranasan mo na tinugong ka ng Diyos. They keep on praising God. Praise God, praise God, praise God, praise God. Nalala ko minsan, meron po kami situation na meron pong need ng pandemic. May kinakailangan pa akong bayaran. So, nag-message sa akin na kailangan kong bayaran. Wala akong pabayad. Eh, tama-tama nung araw na yun, mag-online Bible study pa ako. Meron pong family na bina-Bible study. Para hindi ako makakonsentrate sa pagtuturo, dahil inisip ko, kailangan ko magbayad ngayon. Ay, alas 7 ng gabi. Kailangan ko magbayad ngayon. Pero isip ko, tinakol ko muna sa isip ko yung kailangan kong bayaran. Nag-concentrate ako doon sa pagtuturo sa Bible study. Pagkatapos ko magturo, kailangan ko magbayad ay gabi na. Alam mo yung ginawa ko? Tumay ako, praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Basta yun lang, paulit-ulit. Siguro mga 2 hours yun. Praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Lord, thank you. Praise God, praise God, praise God. Biglang tumulo ang cellphone ko. Tapos may nag-message sa akin, Pastor, pinadalhan kita ng pera sa bank account. Alam po niyo, immediately, transfer ko, pambayad, doon sa kailangan bayaran. Bakit? Ang sabi niyan, forget na. Kung may sakit ka ngayon, hindi ba nagkasakit ka din dati, tapos naranasan mong pagalingin ng Lord? Pagalingin ng Lord? Sabi mo, thank you Lord, pinagaling mo ako noon. Lord, naranasan ko na kayo, pinagaling mo. Lord, ako ay pinagaling mo. Thank you Lord, thank you Lord. Naranasan ko po, kahit di pa ako born again, naranasan ko po na magkasakit ka pagka pinikwento sa akin. Pagka minsan nagkakakwentuhan ng family. Dati nagkakaroon pa ako ng fear pag may kwentuhan ng family. Ang pagkakwentuhan yung pangalan, sabi ng nanay ko, nung si Beboy, nung ako daw po ay binuntis, nag-bleeding po siya at wala pong pag-asa na mabuhay po. She was not expecting, they were not expecting na maipapanganak akong buhay. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil ang Diyos may plano, ipinanganak akong buhay. Tapos nung maliit pa ako, lagi pa akong may sakit. Praise God, nakasurvive ako, nabuhay po ako. Nung maliit pa ako, ulit ako marunong lumangoy. Nalaglag pa ako sa pier ng lola ko. Eh yung pier pa naman nila, nung panahon na yun, kahit isang barko ang pumunta dumaon doon, hindi po sasayang. Mga 16 feet po ang lalim. Buti na, nung tatanggal ng uban ng tatay ko, nakita pa ako kasi paano pailalim. Praise God, ako po ay naligtas. Tapos nung ako naman po ay nasa grade 5, bigla naman pong nanigas po ang aking legs para pa akong na-paralyze. Bitin po ninyo, weeks and months na ako po ay parang doon. Alam mo, parang doon. Yung parang poste na nakatayo lang. Pag nakahilap ako, ganito lang. Pag ibinangon ako para akong kahoy, itatayo. Di nagbibend mo ang aking tuhod. Tapos pinipilit ko nilang i-bend ang tuhod ko. Pag na-bend naman tuhod ko, ang problema, di ko naman mauna. Ang nanay ko po, iyak ng iyak. Nung second year high school po ako, dahil nakasaksak po ako, hindi akong barilin. Praise God, nakaligtas po. Pag second year high school ko, yung nasaksak ko po, nabalian ako ng basket. Nakita ko kay Brother Arvin, yung lugar saan ako nakasaksak at kung saan po ako nabalian. Pagkatapos ako po ay second year high school, ay parang elementary high school. Pagdating po ng November, December, panahon ng taglamig, pag umulan, pag tinamaan ako ng lahat ng ulan, grabe po yung pamamantal ng mukha ko. Di mo maintindihan kung ako ay Chinese o Indonesian. Di ko alam bakit. Ang hiling ng dumating ng sakit sa buhay. Nakasawa naman ko ako, kami in Churchill. Alam niyo na nangyari. Bumagsak ang aeroplano, doon pa lang kami nakabuk. Ilang kami nakasakay. Kasi sa ibang aeroplano kami nakasakay. Talagang the Lord is good. Amen? So kaya kahit anong sitwasyon, forget not always best. Thank you, Lord. May plano ka sa buhay mo, kaya kung buhay pa rin. May plano ka sa buhay mo, may plano ka sa buhay. Yun ang pangalawang dapat natin gawin. Ano yung una? Fear not. Keep on believing. Pangalawa, forget not. Keep on praising God. Thanking the Lord. The third and the last.
Basahin po natin, pwede ba sa King James Bible. Basahin natin Luke chapter 18 verse 1. Ang pangatlo po ay faint not. Sabi po dito, then he spoke a parable to them that man always ought to pray and not lose heart. Tingnan natin sa King James. Pakibasa po. Man ought always to pray and not to faint. May mga translation po na nakita ko nakalagay ay faint not. Ang ibig sabihin ng faint not, ang ibig po sabihin niyan ay do not give up. So, ang parable po na yan, ay meron po, ang tawag rin ay parable of contrast. Meron pong isang widow na siya po ay may kailangan po niyang justice. Lumapit po siya sa isang wicked judge para humingi po siya ng justice. For a while, tinanggap po siya ng judge. Pero dahil makulit ang babae, kapatid ata yung Michael Reyes, hindi kita takantayan. So, ang sabi po ng evil judge, wala akong plan na ikaw ay sagutin because I don't fear God and I disregard man. Pero sabi niya, but because you are persistent, I will grant your request. Ano po ang pinapakita? It's not a parable of compassion, it's a parable of contrast. Yung pong nilapitan niya ay evil judge, and yet her request was granted because she requested persistently. When you pray, you do not come to an evil judge. You come to our Heavenly Father. Yung judge, kaya niya grant yung request ng babae for his own convenience, para hindi na siya kulitin pa ng babae. But when we pray, sabi po ng Bible, John chapter 16, verses 20 and 24, whatever you ask the Father in my name, He will give it to you. Verse 24, ask and you shall receive so that your joy will be complete. So ano gusto ipakita ng Lord sa atin? Ang sabi po diyan, and do not faint. For faint not, it means do not give up. So habang hindi pa natin nagmamanifest in the chronos yung sagot ng ating prayer, pero alam natin in the kairos it's already done. Number 1, fear not. Number 2, forget not. And number 3, faint not. Keep on doing yung dati mong ginagawa. Nakaintindihan po ba tayo? Because, anong sabi ng Lord? Because if it is right time, I, the Lord, will make it to happen. Basahin po natin Galatians chapter 6, verses 9 and 10. Doon sa faith na. Verses 9 and 10. Ang sabi po dyan, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. And let us not be weary in well-doing. For in due season, in kairos, we shall reap if we faint not. Nagkaintindihan mo ba tayo? Huwag na tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Pagtulong sa mga nangailangan. Dahil ang sabi niya, in God's perfect time, in due time, aanihin mo kung ano ang iyong itinanim. Ano sabi sa verse 10? As we have therefore opportunity, let us do good to all men, especially unto them who are of the household of faith. So, keep on doing, sabi sa chapter 18, verse 1 ng Luke ay, and faint not in prayer, and faint not in doing good. Ano yung doing good yan? It is in the context of sharing our blessing to others. Amen. Are you blessed? Faint not. Huwag po kayong magsawa. Now, bago po tayo mag-end, gusto ko mag-share po sa inyo ng testimony. Just this week, meron po kami malaking pangailangan. As in, malaki ang pangailangan. Due date po namin
noong July 31. So, wala pong pag-asa na mababayaran yung ganong kalaking halaga na kailangan po namin bayaran. Meron pa akong natitirang pera sa GCash ko po na 1,064 pesos. So habang ko po ay nakatingin sa Facebook, meron po ako nakita nag-post na meron pong isang babae na meron siyang bukol sa kilikili at namamahin ang kalamo. So alam ko po kung ano na yun. Tinanong ko po yung tita nung nag-post kasi nirepost nila. Sabi niya, "Kuya, ano po yan? Malignan." And then, dahil hindi siguro alam niya na yun ang nangyari sa kanya. So, in my heart, gusto ko siyang ipag-pray. But the Lord touched me na mag-share ng blessing. Hindi ko po kilala yung babae. Pumangkin lang siya nung kakilala ko. So, tumawag pa ako, ay nakita ko may number pa lang. So, hindi siya po magpadala ko ng 500 para kasi may 500 na tira sa Gcash ko. Pero nung isend ko na, the Lord touched me. 500 na lagay ko. Pinalitan ko 1,000. Ay, pumahala ko na. Pero sabi mo, give and it shall be given unto you. Eh, kailangan namin ng malaking pera. Ito nga lang natitira. Ibibigay ko pa. Alam ko yun, that was July 30. Pagkatapos ko yung sinend, tumawag ako, pinag-pray ko po yung babae. Alam ko din yung kinabukasan, lo and behold, alam ko yun, kasi usually, maaga kong nagigising. Sa mga 7:30, bumababa na ako. After devotion ended, exercise pa ako. At that time, ang ginawa ko po, nakahiga lang ako. Almost mga 8:30 na, or halos 9 o'clock na. Thank you, Lord. Praise God, praise God. Kasi naisip ko yung bayaran namin. Last day na ngayon, babayaran namin. Praise God. Lord, minimeditate ko yung divine exchange. Christ became poor so that I might become rich. Thank you, Lord. Pagkatapos ko po magpasal ng pagbaba ko, pinay ko po yung kanta na intense. I was praying in the Spirit. I was praying that, thank you, Lord, thank you, Lord. When suddenly, I received a message. At ang sabi, Pastor, can I have your account number? Grabe, napakatagal ng panahon na hindi ko po nakita itong tao ito. And suddenly, nag-message mo siya. Sabi niya, Pastor, umiyak ako na hindi ko maintindihan. Tapos, nagulat ako nung pinadala niya. Kasi dapat ay ipapadala niya half lang doon sa iniisip kong kailangan namin. Buti na lang, nung before that, kalahati lang sana ibibigay ko. Ay sabi ng Lord, buo. Instead of 500, binigay ko 1,000. So alam po ninyo, dapat kalahati lang ang amount na kailangan namin ang ibibigay niya. Alam po niyo, umiyak siya at binigyan ko niya more than doon sa kailangan po namin. July 31, sabi ko talagang sinubok tayo ng Lord. Sinagad talaga. July 31. And that day, kami po ay kabayad sa kailangan po namin. At dahil may sobra po, may share po ko ng blessing. Ito po, talagang testimony. Share ko po yung blessing. Yung kapatid, binigyan ko rin siya ng 1,000. Alam ko rin yung maya-maya may nag-chat sa akin. Ang sabi, maghanap ka ng laptop, bibilang kita. Wow. Ayun na yun, sila Brad Alvin ang bibili noon. Pero, sila lang ang bibili kasi hindi ko alam yan. Pero alam nila na may tao na nagbigay ng blessing sa akin para bumili ng laptop. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin and faith na. Nagkaintindihan po ba tayo? So ang sabi dyan, huwag tayong manghinawa na gumawa ng mabuti sa maraming tao, especially sa pamilya ng Diyos. Yung po aking binigay ay hindi ko kakilala. Once ko pala nakita doon pa sa video. And I prayed for her. And immediately the Lord blessed us. Kasi sabi niya ay faith now. Amen? Now, in conclusion mga kapatid, sabi sa Isaiah, if it is the right time, I, the Lord, will make it happen. Kaya dapat ma-develop sa atin ang Kairos mindset. Kapag tayo nag-pray, may paghawakan tayo ng pangako ng Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita. Pag iyon ang pinaghawakan natin, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita. Wala pong magawa ang Diyos kundi tugunin ang prayer.
Dahil ang sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. God cannot refuse to answer your prayer. I will repeat, Panginoon tayo, God cannot and will not refuse to answer your prayer if you pray according to the Word of God. Because God is watching His Word to perform it. Jeremiah 1:12, binabantay ng Diyos ang kanyang salita. Matthew 24 verses 35 and 36, ano nakalagay? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kaya paghawakan natin ang pangako ng Diyos. Kapag nag-pray ka ay sa pangako ng Diyos, immediately isipin mo, in the Kairos is already done. The Lord already answered my prayer. Amen po ba? Last verse, Daniel chapter 10 verse 12. Pwede ba sa King James? Basahin po natin. Daniel chapter 10 verse 12. Pakibasa po. Then he said to me, sabi ng angel Gabriel kay Daniel, then he said to me, ano po? Fear not, Daniel. For from the first day that thou set your heart, may basa, ano na, New King James or NIV. Hinanap pala yung fear not. Sabi din, verse 12, then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. Ano pong ibig sabihin? Sabi ng angel kay Daniel, Daniel, fear not, for the first day that you set your heart to seek the Lord and pray, the Lord immediately answered your prayer. Pero ba yung pag binasa niyo hanggang pababa? Umabot pa ng 21 days bago natanggap ni Daniel ang sagot. Bakit? Kasi nung nagpipray siya, yung prince of the power there, yung demonic spirits in the realm of the spirit, were trying to hinder his prayer. Kaya isang pag nagpipray tayo, bakit hindi ka natin na nakita ang sagot? Maring ang isang factor po yan, that there are evil spirits that are trying to hinder your prayer. Pero ito ang assurance, mga kapatid. Sabi ng Lord, if it is right time, I will make it to happen. No demons in hell can stop the coming of the blessing for you. No demons in hell can stop you from receiving the blessing of God. Because God is more powerful than the devil. God is more powerful than our circumstances. Kaya ulit ang nakalagay sa Mark 11:24, whatever you desire when you pray, believe that you have received it, and it will be yours. In the Kairos, it's already done. Although in the Chronos, parang hindi pa nag-manifest. So exercise your faith and your patience. And while you're waiting, ano yung tatlong factors? Number 1, fear not. Number 2, forget not. And number 3, faith not. Keep on believing, keep on praising God, and keep doing what you are already doing in prayer and in sharing your blessing. And you will see the miracle of God. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you praise, O God. We give you praise, we give you praise, we give you praise, O God. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa araw nito. For your word, O God, that inspire us today. Thank you, Lord, for your faith-building words, faith-building revelation. And thank you, Lord, for the life-changing power of the Word of God. Father God, today I pray for tremendous grace and miracle. Lord God, for those who come to you and present the request. Sinabi mo, Panginoon, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Father God, help us to understand your timing, your perfect time. As your word declares, you make all things beautiful
in your time. Father God, help us to develop, O Lord God, strong faith. Help us, O God, to develop a very strong and mature patience, O God. And while we are waiting for the manifestation of your answer to our prayer from Kairos to Chronos, help us, O God, to exercise fear not, forget not, and faint not. Thank you because you are our Heavenly Father. Every good and perfect gift comes from you. We thank you because you are our Father and we are your children. Thank you, Lord, because we are heirs of the promise of God. By faith and patience, we will inherit what belongs to us. And today, Father God, I pray, prepare our hearts, O God, to partake in this Holy Communion. Lord, we want to thank you for this opportunity to remind ourselves of the new covenant, the finished work of Christ on the cross of Calvary. Lord, I pray, bless our hearts and our minds as we prepare to receive the symbol of the body and the blood of Christ. We thank you, Lord. Bless po. Yan po ang ating mga ushers to preserve yung po symbol of the blood and the body of Christ. Sige po, itas po natin ang ating mga tinapay. Kasama na po ang sar, sabay niyo po ng itas. Ito ang nakalagay sa salita po ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 11, verses 23 up to 27. Sapagkat ang tinanggap ko mula sa ating Panginoon ay siya naman aking ibinabahagi sa iyo. Nang ang Panginoon Jesus nung gabing siya'y ipinagkaroon, ay lumangkot ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat, ito yung kanyang pinagpira-pira at sinabi, ito ang aking katawan, inihandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin.
Gayon din naman matapos maghapunan, ay inampun niya ang sara at sinabi, ito ang saw ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing kayo ay iinom sa sarang ito, ay inyong pinapahayag ang kamatayan ng Panginoon. Sapagkat sa tuwing kayo ay kakain ng tinapay na ito, at iinom sa sarang ito, ay inyong ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa araw na ito. Hawak po namin, Panginoon, ang tinapay, simbolo ng iyong katawan na namayubay sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap mo, Panginoon, ang lahat ng sumpa, lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, kahirapan, kamatayan. Kami po ay tinubos mo sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at kami rin, Panginoon, ay tumanggap ng kagalingan. Sa araw na ito, Panginoon, sa pagkain po namin ang tinapay na ito, tinatanggap po namin na sa mga latay ni Jesus, kami ay nagsigalingan. We know, O Lord, that in the Kairos, it's already done. We are saved, we are healed, we are blessed, we are healthy, we are delivered of God, we are forgiven according to your words. We are redeemed from the curse of the law. And Lord, as we eat this bread, we declare, O Lord God, and affirm your words, that all the things that are already done in the Kairos will manifest in the Chronos. And Lord, as we drink the symbol of the blood of Christ, we remember our eternal covenant with you. Thank you, Lord, we are eternally forgiven, eternally redeemed, O Lord God, and thank you for our eternal inheritance. And Lord, as we eat this bread and drink this cup, O Lord, the symbol of the body and the blood of Christ, O Lord God, we proclaim and we affirm our covenant with you, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. Kainin po natin ang tinapay, inumin po natin ang sarap. Hallelujah. Pasalamatan natin ating Panginoon. Let's sing the chorus. Hallelujah. We praise you. Oh, we praise you. We thank you for the finished work of Christ on the cross of Calvary. We claim, O Lord God, the full benefits. As your word declares, O God, and forget not all his benefits. Thank you, Lord, we are forgiven from all our sins. We are healed from all our diseases. We are redeemed from destruction. We are crowned with glory and honor. And we are satisfied, O Lord, with good things, so that our youth is renewed like an eagle. We thank you and we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Are we blessed po sa binahagi mo sa atin yan, Tatay Benboy, nothing to fear of, always remember the promises of God, never forget His promises, and faint not
always give praise unto our God no matter the circumstances. For His promises is all along our way, God is with us always. Sa ngayon po, dadako tayo sa mga gawain po saan po ay tayo ay magbibigay sa ating Panginoon. Cheerfully, tinatawagan ko po si Brother Ariel to lead us in prayer. Hallelujah. Amen. Nandito ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Ang sarap ng salita, no? Baka natatakot tayo magbigay sa Panginoon. Natatakot ba tayo? Clear po yung clear na. Hindi tayo matakot magbigay. Kasi may kagila to. Yung response ng Lord. Try lang. Amen? Let's close our eyes. Father, we thank you so much for God for this wonderful day, Lord, na bigyan mo sa amin. I-remind mo, pinalala mo sa amin, Panginoon, na hindi kami matakot, Diyos. Manatiling kami pasalamat sa iyo sa mga bagay na ginawa mo sa amin. Patuloy kami, Lord, magtiwala, Ama. Lalo naman, Lord, nagbigay po kami, Lord Diyos. Yung para sa iyo, Lord, ibalik namin. Karapat-dapat ko, Diyos, na nanaabot. Sa aming panarbaho, sa aming mga negosyo, God. Malaki man ito, malaki Panginoon Diyos. Nakikita mo, Lord, ang aming puso. Alam namin, Panginoon, ang promise mo o pangako mo, Panginoon. Kaya multiply mo, God. Yan ang promise mo sa bawat isa. Hindi kami mawalaan, kundi mapunuan po kami, O Diyos. Kung nagbigay kami ng todo, katulad sa testimony ni Pastor Edway kanina, Lord, sobra-sobra ibalik na mo sa amin. Salamat sa pagkapala, O God. Ito ang samang dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ilang announcement lang po, yung ating pong Shabbat reading, August 8, 2020. But, NIV, Deuteronomy, Isaiah, and John. Patuloy lang po tayo ng Shabbat reading sa ating family para kumagawin din our family, nakapag-share tayo. At yung blessing nila mapunta sa ating pamilya. As we end, tumayo po tayong lahat. Tinatawag po si Natay Ben. Are we blessed today? So, bago po tayo matapos ay nais ko po kayong adiyan. Every Wednesday, meron po tayong online prayer. So, sinisend po ito sa Sanandaan and 10:30 group chat. So, how I wish na kayo po ay nakasama namin sa every Wednesday na prayer. Simula po ito 7 ng gabi hanggang sa matapos po. So, tayo po ay sama-samang mananalangin. And simula po ngayon, ang prayer request ko rin po simula sa araw na ito ay araw-araw po yung isama. September 11 and 12, magkakaroon po ng province-wide conference sa Masbate ang mga pastor. So, na-invite po kami si Tatay Hicks, si Nanay Ana, ako at saka si Ate Sol. Hindi ko kung alam na ni Ate Sol, pero
Kami po ay mga speaker, doon po, mga pastors po ng different churches sa buong probinsya po ng Masbate. So ipag-pray po natin ang good weather condition, ang provision ng Lord sa lahat ng mga participants doon sa lugar na gagamitin. At higit sa lahat, yung pong anointing ng Lord sa buhay namin na maging instrument at yung mga tao ay maging handa rin po na tanggapin ang salita ng Diyos. Let's pray. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, na nakikita na po namin, Panginoon, ang pagtudod mo sa aming mga pananangin. Salamat po, Diyos, sa pagpapagaling niyo po sa amin, sa pagliligtas. Salamat din, Panginoon, sa aming panalangin para sa aming bansa na ngayon po ay nakikita po namin ang katuparan. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako ay binabantayan mo upang tuparin, gawin, Panginoon, kung ano ang iyong sinabi. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sumunod lamang sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matyaga hanggang makita namin ang tugod mo sa aming panalangin. Help us, O God, to practice and exercise fear not, forget not, and faith not. Dala po namin, ito po ang susi para amin po makamtan at makita ang tugod mo sa aming panalangin. Salamat sa mga kapatid namin naririto at maging sa kanilang mga mahal sa buhay. Thank you for blessing them and thank you for healing them. Thank you for providing all their needs. We give you praise and we give you thanks. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Right now, I declare the decree of God's word. Ye barika Adonai, yes berika. Ya Adonai panabeleka bekoneka. Isa Adonai panabeleka biasemika shalom. Bashem Yeshua HaMashiach. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Everybody says, I receive. Sabihin natin na malakas, I receive. Sabihin natin lahat, amen. Sabihin mo sa katabi mo, shalom. Sabihin mo sa ibang katabi mo, shalom. Wholeness. Wellness. Nothing missing. Nothing broken. You are saved. You are healed. You are blessed. You are healthy. You are strong. You are prosperous. You are preserved. You are protected. You are a new creation. You are more than conqueror. You are the righteousness of God. You have the authority of God. You can lay your hands on the sick, and the sick shall recover. In the name of Jesus, you can cast out demons. In the name of Jesus, you can speak with other tongues. In the name of Jesus, you are divinely protected. Sabi mo sa katabi mo, you are beautiful. You are handsome. You are glorious. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat. Maraming salamat. Nanonood po sa online po natin. Next Sunday will be our family day. Huwag po kayong makalimot dumating sa ating po family day. God bless us all.